Nang pumasok at maglakad sa loob ang matandang lalaki, siya ay pinagsabihan ng isang bandido na siya ay isang kamalas-malasan na matanda, sapagkat siya ay nag-aakala na makaligtas ng palakad-lakad sa lungga ng mga tulisan. Wika pa niya na ayaw na niyang madumihan ang mga kamay niya sa isang matanda na tulad niya, kaya kaagad niyang iniutos sa isang tauhan na alisin siya. Sumunod sa utos ang lalaki at naghahanda na tagain ang matanda, ngunit kaagad siyang pinahinto ng kanilang pinuno sa oras na iyon. Nagtataka na nagtanong si Timur sa kanilang pinuno kung ano ang problema dito. Samantala siya ay kanyang pinatahimik muna sapagkat mayroon siyang nararamdaman na kakaiba mula sa kanya. Sinabi rin ni Heoksa na mag-isip sila kung paano kaya siya nakapunta dito. Dahil ang matandang lalaki na iyon ay nagawang tumawid sa kapatagan at nakarating pa rito ng buhay. Ginamit nila ang sound transmission at tinanong kung posibleng siya ay isang martial artist. Kaagad namang ikinagulat ng isa nilang kasamahan na marahil siya ay tama dito. Kasabay nito, tahimik na binunot ng isang bandido ang kanyang espada at sinabi na siya ay nakakainis at kailangan na nilang patayin ito. Sinabihan naman sila ni Heoksa na huwag sila munang magpadalos-dalos, sapagkat walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Mirim. Dagdag pa niya na kung hindi ba nila narinig na dapat nilang mag-ingat sa mga babae-bata at matatanda sa mundo ng Mirim. Sumagot naman ang isa pa na kung ang mabahong matanda ba na ito ang talagang nagpapagulo sa kanyang isip. Kasabay nito, humihingi ng inumin ang matandang lalaki na pumasok sa loob. Pagkatapos, kaagad na inatasan ni Heoksa ang isang tauhan na kumuha siya ng malamig na tubig. Iniabot naman nila ang inumin ng matandang lalaki sa kanya, kung saan ay mabilis niyang tinungga ang buong inumin. Habang nilalaklak niya ang inumin, tumingin sa kanya ang apat na mga bandido. Nang ito ay kanyang maubos, tinanong siya ng pinuno ng mga bandido kung naging maayos na ba ang pakiramdam niya ngayon. Nang mapansin ito ng matanda, kaagad naman siyang humalakhak sa tawa at sumagot sa kanyang tanong ng oo. Ikinabigla naman ito ng kanilang pinuno dahil sa kanyang makulit na reaksyon at tila wala sa tamang pag-iisip. Kasabay nito, yumuko ang matanda sa kanyang harapan at kaagad nagbigay ng kanyang pasasalamat na parang isang baliw. Habang siya ay tinatawanan ng mga ibang bandido dahil akala nila noong una na siya ay isang martial master. Tumatawa na inihayag ni Slaughterer na tama ang kanyang naging unang pahayag, sapagkat hindi nila kailanman malalaman kung ano ang mangyayari sa mundo ng Mirim. Sumasakit naman ang sikmura ni Timur dahil sa malakas nitong halakhak. Wika pa ng iba na isang ulyanin na matanda ang bumungad sa kanilang harapan, dahil dito, bigla na lamang hinawakan ni Heoksa ang kamay ng matanda upang siya ay kanyang suriin. Nang ito ay kanyang mahawakan, napag-isipan ni Heoksa na hindi man lang siya nanlaban at mukhang wala rin siyang lakas. Iniisip rin niya noong una, inakala niya talaga na mayroong kakaiba sa matandang ito. Subalit tila siya ay nagkakamali sapagkat isang baliw na matanda ang bumungad sa kanilang harapan. Kaagad namang tinanong ng matanda kung anong lugar ito. Sa puntong yun, napansin ni Heoksa ang biglaan na pagbabago sa ugali ng matanda. Kung saan siya ay seryosong nakatitig sa kanya at nagsabi na bakit hindi pa siya namatay ng maaga sa kanyang katandaan. Dito ay tinanong ni Heoksa ang matanda kung natauhan na ba siya ngayon. Seryosong tinanong ng matanda kung sino siya, dagdag pa niya kung nanggaling ba siya sa sekta ng Lower District. Nagtataka naman si Heoksa sa sinabi ng matanda, kasunod nito, bigla siyang kinumpronta ng matanda kung bakit siya nakahawak sa kanyang kamay. Tinanong rin niya ang pinuno ng bandido kung gusto ba niyang makipag-away siya sa kanya. Binyantaan rin niya ito kung ayaw ba niya bumitaw, dahil magbibilang lamang siya sa 3. At dapat ay nakabitaw na siya dito. Kaagad namang sinunod ng lalaki ang naging pahayag ng matanda, kung saan iniisip niya kung bakit bigla na lamang naging ganito ang matanda. Dito ay seryosong napahawak siya sa kanyang kamay, habang napansin niyang tumatawa ang mga kasamahan ng lalaki sa kanyang likuran. Sinabi ni Slaughterer na napakagaling talaga magsalita ng matandang ito. Wika pa niya na nakakatawang tawanan ang binigay niya sa kanila. Kaya siya ay kanyang bubuhayin na muna at papalipasin niya ang sandaling ito. Sinagot naman siya ng matanda na siya ay isang bastos na bastardo. Wika niyang tanong sa kanya na kung hindi man lang ba siya tinuruan ng kanyang mga magulang kung paano magrespeto. Nagtataka naman ang lahat sa naging pahayag ng matanda, kung saan siniti silang lahat kung bakit sila nakatitig sa kanya. Dito ay kanyang pinagsabihan ng bawat bandido na ang isa ay nagmumula sa sekta ng Lower District.
Pagkatapos yung isa naman ay lumaki ng hindi tinuturuan ng tamang asal ng kanyang magulang. Samantala ang dalawang lalaki na ito ay naging kalbo na sa batang edad pa lamang. Kung saan ang halos lahat sa kanila ay kanyang tinukso. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Slaughterer ang kanyang galit kung saan sinugod nito ang matanda gamit ang kanyang lumiliyab na chi ng espada. Sinabihan naman siya ng kanyang mga kasamahan na siya ay nababaliw na, wika niyang sigaw na sila ay umilag. Sa oras na yon, walang pag-aalinlangan at tinutok ni Slaughterer ang kanyang mahiwagang sandata sa matanda, subalit ang matanda ay nanatili lamang nakatayo at hindi gumagalaw. Sa oras na yon, isang malakas na pagsigabong ang narinig sa loob ng bahay, kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala. Dito ay walang tigil na pinaghahampas ni Slaughterer ang matandang lalaki at winasiwas ang kanyang espada na mayroong chi. Sinabi ng dalawang kalbo na ang lalaking ito ay hindi talaga magawang makapagpigil sa kanyang sarili. Wika naman ng kanilang pinuno na siya na yata ang pinakamatapang na matandang lalaki na kanyang nakita. Ilang sandali, nagulat silang lahat nang marinig ang boses ng matandang lalaki na nagsasalita na maraming bastardong tao na talaga ang nagiging bastos ngayon. Dito ay kanilang nakita ang matandang lalaki na nakaupo sa gilid na nagtanong sa kanilang lahat kung siya ba ay kanilang kaibigan para tawagin siyang matanda. Kasabay nito, nagsisimulang magpawis at magtaka ang lahat sa kanya. Kaagad naman na sinabi ni Timur kung paano niya nagawang makapunta agad sa kanyang pwesto ngayon. Wika naman ni Ching Zhen na hindi niya namalayan ang matanda na gumalaw. Sinabi ni Heoksa na siya ay isang martial master. Sinubukan pa sana nilang pigilan si Slaughterer, subalit siya ay hindi nagpapigil sa kanila at sinugod niya ulit ang matanda sa kanyang kinaroroonan. Dito ay kanyang sinigawan ang matanda na siya ay papatayin niya na ngayon. Sa puntong yon, hindi natinag ang matanda sa kanya kung saan sinabihan siyang bastardong hangal. Pagkatapos, pinatay ng matanda si Slaughterer, kung saan hiniwan nito ang kanyang katawan sa 2 piraso gamit lamang ang kanyang mga daliri. Kaagad namang ikinamatay ni Slaughterer ang nangyaring pagpaslang sa kanya na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Nangangamba at nanginginig sa takot silang tatlo matapos nilang masaksihan na nagawa niyang patayin si Slaughterer, sapagkat kilala ang kalbong tao na yun bilang isang peak martial master at isang notorious na killer. Nang tumingin sila sa kamay ng matanda napansin nila na nagawa niyang gamitin bilang isang matulis na sandata ang mahiwagang chi sa kanyang mga daliri. Wika pa nila sa kanilang isip na siya ay isang pinakamahusay at pinakamalakas na martial master sa kanyang antas. At siya ay isang tao na hindi dapat kinakalaban. Sa pagkakataong yon, tinanong niya ulit ang lahat kung saan at anong lugar ito. Sumagot ang mga bandido na sila ay nasa Hilagang Talampas. Tinanong naman ng matanda kung 3 araw na lang ba natitira bago magbagong taon, na tinugunan naman ng bandido ng oo. Nagtanong siya ulit sa kanila kung sila ba ay hindi nagsisinungaling. Lumuluhod na inihayag naman ng bandido na hindi sila nagkakamali, at hindi nila magagawa na magsinungaling sa kanya. Sinabi niya na mukhang 7 linggo rin siya na wala sa kanyang sarili. Iniisip rin niyang humahaba pa ito, subalit sinubukan niya ito ng todo, pero tinanong niya ang kanyang sarili kung hindi ba imposible na pigilin ang sumpa ng oras sa loob ng 60 taon ng kanyang chi. Pagkatapos, kaagad niyang iniutos na dalhan siya ng marami pang alak. Kung saan tinatagay niya lamang ito ng mag-isa. Gamit ang kanilang sound transmission, pinag-uusapan nila ang matanda na siya ay isang martial arts legend, kung saan ang kanyang kasanayan at chi ay umabot na sa antas ng pagiging Diyos. Kaya wika nilang tanong kung sino kaya ang matandang ito. Sinabi ng kanilang pinuno na huwag na sila magsalita pa, sapagkat kung magkakamali sila ay malamang na mamamatay sila. Nang siya ay matapos uminom, hinampas niya sa mesa ang inumin at sinabi sa kanilang lahat na mayroon siyang tao na hinahanap sa ngayon. Sinambit rin niya na hindi niya eksaktong alam kung nasaan siya, pero sa tingin niya, hindi siya masyadong nakakalayo pa. Kaya siya ay nagtanong kung maaari ba siyang tulungan nila. Sumagot naman ang pinuno ng bandido na nakahanda silang tumulong sa kanya, at kung may larawan niya ang kanyang mukha sa kanila, ay madali nila matutukoy ito. Kasabay nito, mayroong kinuha ang matanda sa kanyang damit. At dito ay kanyang ipinakita ang isang sketch ng pagmumukha ng taong hinahanap niya. Kaya nagtanong siya kung sapat na ba ito para sa kanila. Sumagot si Heoksa na kung mapapasa kanila yung larawan ng kanyang hinahanap, ay mabilis na makakapagtanong sila kaagad tungkol sa lalaki na kanyang hinahanap.
Isinalaysay rin ng matanda na ang kanyang hinahanap ay isang peak level na martial master. At ang pangunahing ginagamit niya na teknik ay ang sword technique at palm technique. Ngunit nang malaman nila na ang hinahanap ng matanda ay isang peak level na martial master, ay agad nagpahayag ang mga bandido na hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng lalaking hinahanap niya. Dito ay humihingi ng paumanhin si Qing Zhen dahil kung meron talagang martial master, tiyak na napansin na ito ng mga kapatid niya noon. Inihayag naman ni Timur na nagawa niyang mamahala sa medyo malaking lugar, ngunit hindi niya kailanman narinig ang tungkol sa ganitong master. Sinabi ni Heoksa sa kanya na kung ang dalawang grupo niya ay nahihirapan sa pagtukoy ng taong ito, ay malamang na mahihirapan din siya hanapin ito. Sa oras na yon, tumahimik ng saglit ang matanda, kung saan siya ay nagmumura sa kanilang harapan dahil labis siyang pinapahirapan ng taong hinahanap niya. Iniisip ni Heoksa na kung sino kaya ang makapipilit sa makapangyarihang mandirigmang ito na magdala ng kanyang matanda at lupaypay na katawan para maghanap ng sarili niya. At marahil isa ito sa kanyang mga anak o disipulo, sapagkat siya ay naghahanap ng isang tao na tiyak na kailangan niyang makilala bago pa man siya mamatay. O ilang natitirang pagsisisi na kailangan niyang lutesin. Dahil dito, nakapag-isip ng magandang idea si Heoksa, kung saan sinabi nito sa kanyang sarili na ito na ang kanilang tsansa na gawin ito. Habang sila ay nakaupo sa harap ng matanda, tinawag ni Heoksa ang pansin ni Qing Zhen gamit ang kanilang kasanayan sa sound transmission o espiritual na pandama. Kung saan pinagsabihan niya ito na kailangan niyang tanggapin ang alok ng matandang lalaki. Sumagot naman si Qing Zhen sa kanya gamit ang espiritual na pandama na ito ay napaka-imposible, dahil hindi niya naman magawang makita kung sino ang hinahanap ng matandang lalaki. At kahit na may pagkakataon na maaari niya itong mahanap, ay ayaw pa rin niyang makisangkot sa matandang lalaki na iyon. Gamit ang espiritual na pandama, sinagot niya ang kanyang kasamahan na kung siya ba ay hangal, sapagkat isang malaking oportunidad ito para sa kanila. Basta't mahanap lang nila kung sino ang hinahanap ng matandang lalaki, ay tiyak na makakamit nila ang kanyang martial arts. Kung saan ang martial arts na ito ang siyang magbibigay sa kanila ng buong mundo. Dito ay tinanong niya ang kanyang pinuno, kung ibig ba niyang sabihin ay dapat nilang sindakan ang superior na matandang master na ito. At gamit ang kanyang espiritual na pandama, binyantaan niya ang kanyang kasamahan na tigilan na niya ang pagkabulag sa kanyang kasakiman. Sumagot naman si Heoksa na ito ay napaka-posible na gawin. Wika pa niya na siya ay natatakot lamang sa matandang lalaki kaya hindi niya nagawang isipin na gawin ito. Sumagot naman ang lalaki gamit ang kanyang espiritual na pandama na ito ay nakakabaliw na pag-iisip. Sapagkat hindi nila kayang papaniwalain ang matanda sa ganitong simpleng banta lamang. At tiyak na pupuwingan sila nito at papatayin bago pa yun mangyari. Sinabihan niya si Qing Zhen na nawawala na ang isip ng matandang ito dahil sa kanyang katandaan. At unang-una, kailangan lang nila gawin ang masusing paghahanap sa lugar upang hanapin ang taong gusto makita ng matanda at magpalipas ng oras. Hanggang sa tuluyan ng mawala sa sarili ang matanda, doon na nila titirahin ang matandang ito. Pinapawisan namang nag-iisip si Qing Zhen sa pilit na pangungumbinsi ni Heoksa. Gamit ang sound transmission nila, pinipilit niya si Qing Zhen na tanggapin ang alok ng matanda. Tinanong rin niya ito kung ano pa ang kanyang hinihintay. Di nagtagal, sinagot ng matanda ang katanungan ni Heoksa sa kanyang kaibigan, kung saan tinatanong niya si Qing Zhen kung bakit hindi pa niya tinatanggap ang inaalok sa kanya. Sa puntong yon, kinilabutan si Heoksa dahil hindi niya lubos maisip kung paano magawang marinig ng matanda ang kanilang pag-uusap sa sound transmission o espiritual na pandama. Pagkatapos, nanginginig sa takot si Heoksa, kung saan unting-unti niyang tinitigan ang matanda. At sa isang nakakatakot na pagmumukha na may pagkamuhi at galit, tinanong niya si Heoksa kung siya ba ay tapos na. Sinunggaban niya at binitin sa itaas si Heoksa, habang ito ay pilit na nagpapaliwanag sa kanya. Ilang sandali, siya ay kanyang ibinagsak sa sahig, kung saan ang katawan ni Heoksa ay sinunog ng matandang lalaki. Kasabay nito, ang dalawang natitirang kasamahan nila ay patuloy na nakadapa sa sahig kung saan pamipikit na lamang ito ng kanilang mga mata dahil sa takot. Kasunod nito, umalis ang matandang lalaki at naghayag na sila ay kanyang babalikan sa susunod na buwan. Nang maramdaman ni Qing Zhen na nawala na ang presensya ng matanda, unting-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Kung saan silang dalawa ay patuloy na lumilingon sa paligid, habang sa tabi nila ang nasusunog na katawan ni Heoksa.
Sa puntong yon, nakahinga sila ng maayos nang umalis ang matandang lalaki, subalit mayroong naiwan na lumulutang na papel sa kanilang harapan. Dito ay napansin nila ang nakatihaya na naiwang papel ng matanda, kung saan naglalaman ito ng larawan ni Jopil na siyang pinapahanap sa kanila ng matandang lalaki. Habang siya ay palakad-lakad sa lupa na puno ng nyebe, iniisip ng matandang lalaki na matagal na rin mula nang huli siyang lumabas, pero ganito pa rin ang mundo at wala talagang nagbago. Wika pa niya na kung sinong mag-aakalang mapupunta siya sa hilagang kapatagan, at tila napakalayo na ng kanyang narating. Dito ay kanyang inihayag sa kanyang isip na iiwan na niya muna ang lugar na ito sa mga batang bandido na iyon, habang sinusuri pa niya ang paligid ng buong Shanxi gamit ang kanyang sariling mga mata. Kasabay nito, siya ay huminto ng saglit kung saan nagmumuni-muni ang matanda. Ilang sandali lamang, bigla na lamang siya naglaho sa kanyang kinaroroonan. Bumalik ang eksena kay Taekyang na ngayon ay nasa level 71 na ang kanyang antas. Inilagay rin sa kanyang character profile ang kanyang pagiging isang peak level martial master at 5 title effects na inilalapat sa kanyang kasanayan. At tumaas rin ng bahagya ang kanyang status points. Dito ay nananabik si Taekyang sa panibagong kagamitan na kanyang nakuha, kung saan nagawa niyang makuha ang pinakamahalagang mineral sa mundo. Ito ay isang unprocessed 10 millennia cold steel, isang uri ng mineral at may grado na nanatatangi. At tanging mga manggagawa lamang na nakarating sa antas ng mga tunay na maestro ang makakahawak ng mahalagang kayamanang ito. Dito ay tumatawa na sinabi ni Taekyang na tapos na ang mga araw na kailangan niyang gamitin ang mumurahing mga sibat na gawa sa bakal. Kaagad na tinawag ni Taekyang ang kanyang bagong misyon. Inihayag sa misyon na upang mapanday ang 10,000 taong cold steel, kailangan ng malaking karanasan at kasanayan, tanging ang isang bihasang manggagawa lamang ang makakapaglabas ng buong lakas ng yaman na ito. Napagpasyahan ni Taekyang na maaari niyang kausapin si Waikyang para magtanong sa lahat ng mga sangay ng pamilya Jin ng Taiyuan. O kaya'y hihingi siya ng tulong kay Wolwa na gamitin ang impormasyon ng sekta ng Lower District. Habang siya ay nakayakap sa Millennia Cold Steel, napagtanto ni Taekyang na mahigit 1 buwan na mula nang makarating siya sa mundo ng Miriam. Pero sa totoong mundo, 3 oras lamang ang pagitan nito. At marami pa siyang oras para dito. Kaya wika niya na tatapusin niya ang misyon na ito anuman ang mangyari. Masayang binibigkas ni Taekyang na siya ay makakagawa ng kanyang sibat na sandata sa pamamagitan ng 10 millennia cold steel na ito, nang bigla, mayroong pumasok sa kanyang pintuan kung saan kumalabog ito ng malakas. Nang sandaling yon, nag-iba ang kanyang damdamin nang makita ito si Waikyang na tumatakbo papunta sa kanya at sumisigaw na tinatawag ang kanyang pangalan. Kaagad niyang tinanong si Taekyang kung totoo ba ang balita na naabot na ng kanyang nakababatang kapatid ang tuktok ng pagiging martial master. Nagtanong naman si Taekyang sa kanya kung paano niya nalaman ito. Nang siya ay niyayakap ni Waikyang, nakita niya sa likuran nito si Mujin na nagsasabi na ang ganitong kahangahangang balita ay dapat sabihin sa taong pinakamalapit sa kanya. Nagwika naman si Taekyang sa kanyang isip na ang hangal na ito pala ang may pakana ng lahat. Kasabay nito, ginapos ni Waikyang ang kanyang kapatid, upang siya ay kanyang halikan dahil sa tuwa. Wika pa niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay naging matagumpay, at hindi siya makapaniwala na siya ay isa na ngayong peak-level martial master. Naghayag naman si Mujin sa kanyang mababang pinuno na siya mismo ang nagbantay sa buong oras kay Taekyang habang inaabot niya ang kanyang pagiging peak-level martial master. Kaagad naman siyang pinasalamatan ni Waikyang dahil sa magandang pagganap nito. Sinabi ni Mujin na ginawa niya lamang ang kanyang tungkulin bilang kanang kamay ng ikatlong batang master. Dagdag pa niya na wala ni Titing na pansariling interes dito. Binanggit rin niya kay Waikyang na ngayon niya lang napansin na bakante pa pala ang posisyon ng Watergate leader. Kaagad namang ibinigay ni Waikyang ang posisyon nito sa kanya nang walang pag-alinlangan. Naagaran namang ikinatuwa ni Mujin. Naisip ni Taekyang na mukhang ang dalawang ito ay nababaliw na sa ngayon. Matapos nito, umupo sila sa mesa kung saan umiinom sila ng tsaa. Habang si Mujin ay nagkaroon ulit ng malaking bukol sa kanyang ulo dahil sa suntok ni Taekyang. Samantala si Waikyang ay umiiyak dahil hindi niya man lang nagawang alagaan siya ng mabuti bilang nakakatandang kapatid niya. Subalit nagawa pa rin niya magtagumpay dito, kaya siya ay labis na ipinagmamalaki niya. Pinagsabihan naman siya ni Taekyang na huminto na sa kanyang kakaiyak at umasta na naaayon sa kanyang edad. Sa oras na yon,
napag-isipan ni Wei Qiang na maglagay ng banner sa labas ng kanilang palasyo at ilagay doon na naging isang peak-level martial master na ang kanyang bunsong kapatid. Sinabihan naman siya ni Tae Qiang na huwag niya itong gawin, sapagkat ito ay labis na nakakahiya. Samantala umiiyak naman si Wei Qiang dahil ikinahihiya siya ni Tae Qiang. Nagtataka namang itinanong ni Mujin ang kanyang sinabi, sapagkat karaniwan na para kay Tae Qiang na palagi siyang pinapansin. Sumagot naman si Tae Qiang na kung ano ang kanyang pinagsasabi. Tinanong rin niya kung kailan pa siya naging ganito. Inihayag ni Mujin na naalala niya dati na sobrang gustong-gusto niya ito noon. Sapagkat palagi siyang kamakaway habang pauwi sila mula sa sekta ng Mount Heng Sword. Sinabihan naman siya ni Tae Qiang na mayroong siyang rason kaya niya lamang ginawa ito. Dito ay kanyang iniisip na isang beses na niyang sinugal ang kanyang buhay para sa kasikatan, pero hindi na ngayon. Dahil ngayon, parang mas marami lang siya maakit na mga napakamakapangyarihang kalaban habang lumalaki ang kanyang kasikatan. Wika pa niya sa kanyang sarili na gusto niya itong maiwasan hanggat maaari, pero kung wala na talagang ibang paraan, nais niya lamang gumawa ng isang mahusay na sibat, pahusayin ang kanyang kasanayan sa martial arts, at maghanda kahit kaunti bago pa man yun mangyari. Matapos nito, iniba ni Tae Qiang ang usapan at sinabi na sa ngayon, sikat na siya ng higit pa sa kinakailangan, kaya't siya ay nakikiusap sa kanyang kapatid na sa halip, gawin niya ang kanyang pabor. Sinagot naman ni Wei Qiang na maaari niyang hingin ang anumang bagay sa kanya. Nagsalita si Tae Qiang na kinakailangan niya ang isang impormasyon. Tinanong siya ni Wei Qiang kung anong eksaktong impormasyon ang kanyang kinakailangan. Nagpahayag si Tae Qiang na talagang kailangan niya ng 2 piraso ng impormasyon. Ang una ay tungkol sa isang mahusay na master craftsman na may kakayahang humawak ng 10,000 taong cold steel. At ang pangalawa ay ang balita tungkol sa Fire King. Sa oras na yon, bigla na lamang tumahimik at naging seryoso si Wei Qiang. Sa isang seryosong boses, sinabi ni Wei Qiang na unahin na muna nilang talakayin ang tungkol sa ikalawang impormasyon. Dito ay tinanong ni Wei Qiang kung binabalak niya bang pag-aralan ang tungkol sa Fire Emperor. Naisip ni Tae Qiang na gaya ng kanyang inaasahan, alam na ni Wei Qiang ito. Sapagkat ang walang ingat na paghawak sa banal na palad ng apoy ay walang kaibahan sa paglalagay ng buong pamilya sa panganib. Dagdag pa niya na mas magiging kakaiba kung itinago ito ni Jin Mo Qiang sa kanya. Ilang sandali, tinawag ni Wei Qiang ang pansin ni Tae Qiang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay agad na sinabi ni Tae Qiang na hindi niya binabalak na aralin ito. Dahil gusto niya lamang gumawa ng desisyon kahit na makumpirma kung ang Fire King ay buhay pa o hindi. Pagkatapos, tinanong siya ni Wei Qiang kung maaari ba niyang ipangako sa kanya ang isang bagay. At iyon ay dapat siyang kumonsulta sa kanya bago pa man niya gawin iyon. Tumugon naman sa kanya si Tae Qiang at nagsabi na siya ay makakaasa dito. Kasabay nito, si Mujin ay naguguluhan sa kanilang mga pinag-uusapan. Ayon kay Wei Qiang, maaari itong magtagal bago sila makakuha ng balita tungkol sa Fire King. Pero maaari niyang sabihin sa kanya ngayon ang unang kinakailangan niyang impormasyon tungkol sa Master Craftsman. Nang marinig ito ni Tae Qiang, siya ay labis na nasiyahan. Tinanong rin niya na marahil mayroong malalapit lamang na craftsman na nandito sa kanilang lugar. Sumagot si Wei Qiang na ang craftsman ay namumuhay sa pag-iisa ng walang nakakaalam. Hindi pa matagal simula nang malaman ng kanilang pamilya ang tungkol sa kanyang pag-iral. Dagdag pa niya kay Tae Qiang na siya ay babalik at susuriin ulit ang tungkol sa kanya, pagkatapos ay ipapadala niya sa kanya ang isang liham sa pamamagitan ni Wei Pang. Tinanong rin ni Tae Qiang kung mahusay rin ba ang kasanayan ng craftsman na ito. Nangako naman si Wei Qiang na siya ay makakasiguro na ito ay mahusay. At kahit na maghanap pa siya sa kahit saang lupalop ng mundo, makakatiyak siya na nabibilang ang craftsman na ito sa 9 na pinakamahusay na manggagawa sa buong mundo. Ilang sandali, umalis na si Wei Qiang sa kanilang silid at sinabihan si Tae Qiang na magpahinga na. Nagsalita si Tae Qiang sa kanyang isip nang dahil may tiwala na sinabi ito ng kanyang kapatid, natitiyak niya na ang taong yon ay mayroong malaking talento, dagdag pa niya na siya ay kanyang natagpuan ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Pag-alis ni Wei Qiang, nagtanong si Mujin kung ano naman ang tungkol doon sa pinag-usapan nila kanina. Dito ay sinabi ni Tae Qiang kung ito ba ay tungkol sa Divine Palm of Fire. Tinanong niya si Mujin na di ba nakita mo na ito dati. Tinanong naman ni Mujin kung ano naman ang relasyon nito sa Fire King.
Sinagot siya ni Taekyang na kung hindi na ba niya naalala ang aklat na kanyang tinanggihan dati, kung saan inalok niya ang aklat na yon bago pa man magsimula ang digmaan nila sa 8 Springs Gorge laban sa sekta ng Mount Hang Sword. Dito ay naalala ni Mujin ang pangyayari, kung saan nagbalik tanaw siya sa kanyang alaala kasama si Taekyang. At mula sa pangyayari na yon, nagtanong si Mujin kung anong klaseng bagay ang nasa kanyang tabi. Kung saan sinabi ni Taekyang na ito ay ang mga secret martial arts manual at isang pagkain na pills. Inihayag rin dito ni Taekyang na ang aklat na ito ay isang natatanging mataas na uri ng martial arts at kung gagamitin niya naman ang pills na ito, ay papataasin nito ang kanyang internal energy ng 30 taon. Subalit kung hindi niya makakayanan ang epekto nito, siya ay masusunog hanggang sa mamatay. Kaya iyon ang naging rason kung bakit hindi niya tinanggap ang aklat at pills na iyon. Dito ay sinabi ni Taekyang na magiging isang malaking gulo sana kung kinuha niya ang aklat na ito. Nang sandaling yon, nagkagulo ang dalawang hangal sa loob ng kanilang silid. Lumipat ang eksena kung saan inilarawan ni Wai Pang sa ating bida na mahigit 10 taon na ang nakalipas, na si Jiang Taibo ay isang pinuno ng iron smithy na binubuo ng mga bihasang panday. Inilahad rin ni Wai Pang na siya ay nananatili sa isang nayon malapit sa Zhengyang, kung saan ipinadala ang imbitasyon mula kay Haring Changsan noong nakaraan. Kaya kung hindi niya bibilisan ang pagkilos, ay darating siya sa pagsapit ng takip silim. Ngunit ang mahalaga ay makarating siya ng hindi lalampas sa tanghali bukas. Wika niyang tanong kung hindi ba niya nakalimutan na 2 araw na lang bago ang bagong taon. Idinagdag pa ni Wai Pang na ang pandayan ng bakal ay medyo malapit sa 10 nangungunang sekta, at ang kasalukuyang pinuno ng pandayan ay disipulo ni Jiang Taibo. Pinaalalahanan naman siya ni Wai Pang na hindi ito makabubuti sa kanila kung magagalit sina Jiang Taibo at ang pinuno na si Jiang, kaya't sinambit niya na palagi siyang mag-ingat sa kanyang mga kilos. Sumagot na nagtanong si Taekyang sa kanya kung hindi ba niya alam na ang paborito niyang libangan ay ang pagiging masunurin sa mga nakatatanda. At ang espesyalidad niya ay ang paggalang sa kanila. Tumugon naman si Wai Pang sa kanya na nakikita niya pa rin ng malinaw ang eksena ng pagmumura niya noon sa head elder. Lumipas ang isang araw, naghahanda na sina Taekyang sa kanilang paglalakbay upang pumunta sa kinaroroonan ng bihasang panday. Dito ay tinanong ni Taekyang kay Mujin kung ano ito ang kanyang mga dala na nakasabit sa kanilang kabayo. Pilosopong sumagot naman si Mujin kung ano pa ba ito, malamang na pagkain, wika niyang sagot kay Taekyang. Hindi naman nagustuhan ni Taekyang ang kanyang naging sagot, kaya siya ay kanyang pinagalitan at sinabi na alam niyang pagkain ang laman nito, at ang ibig niyang itanong sa kanya kung bakit ganito karami ng pagkain ang kanyang dala, sapagkat maaari naman siya magdala ng kaunting karne na nakabalot at tubig. Tumanggi naman si Mujin na hindi rin niya alam ito, sapagkat hindi naman siya ang bumalat ng pagkain na ito. Kaagad na itinapon ni Taekyang sa ere ang mga supot sako na mga naglalaman ng pagkain. Wika niyang tanong kay Mujin kung hindi siya ang nagbalot nito, sino pa ba ang gagawa nito? Mabilis namang kumilos sa ere si Changpeng gamit ang kanyang mabilis na kasanayan, kung saan pinapabatid nito ang kanyang panghihinayang sa mga daladala niyang pagkain. Sa puntong yun, nasagip ni Changpeng ang lahat na nakasakong pagkain na kanyang dala, samantala si Taekyang ay tila wala nang maisagot sa kanya. Dito ay bumabati si Changpeng sa kanyang kaibigan ng magandang umaga, habang si Taekyang ay nagtatanong kay Mujin kung bakit siya naparito. Sumagot si Mujin na sila ay nagkita sa daanan, at paano niya naman pipigilan ang isang tao na nagpahayag na gustong sumama sa kanyang paglalakbay. Nagbigay naman ng makulit na pagmumukha si Changpeng, kung saan siya ay nakikiusap kay Taekyang na isama rin siya sa kanyang mga pamamasyal. Sumagot naman si Taekyang na hindi ito isang klase ng pamamasyal, sapagkat nais niyang pumunta sa Zhengyang upang makipagkita sa isang blacksmith. Dito ay napagtanto ni Taekyang na nagkakamali naman siya sa kanyang sagot. Dahil kilala si Changpeng sa kanyang hilig na pumunta sa mga hindi pa niya napupuntahan. Dahil dito, namangha si Changpeng at naging curious sa blacksmith o kilalang panday na tinutukoy ni Taekyang na kanyang pupuntahan. Dagdag pa niya na hindi pa niya nagawang makakita ng isang blacksmith.